Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa ating buhay, na alam ko pong siya po ninyong paalala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po kami sa mga aral na aking natutunan sa inyo sa buong maghapong nakalipas. Ang lahat po ng ito ay aariin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po'y may hininga. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko at sana'y mabigyan pa ninyo ako ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsalansang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagtalikod na aking ginawa sa aking kapwa at sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinapatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Batbat po ng dumi at kasamaan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong gabi, ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga ay magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin mo ngayong gabi ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa na gagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa magdamag na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam na ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Mahal na Diyos, ni ang aking asawa o ako ay hindi naligtas noong kami ay unang ikinasal at ang mga bagay ay medyo maganda sa pagitan namin. Ngunit ngayon Diyos, ako ay naging ipinanganak muli at naging isang bagong Kristiyano.
isang bagong nilikha kay Kristo, at ito ay nagiging sanhi ng alitan sa pagitan namin. Ito ay nagdadalamhati sa akin, Ama, na ang pag-ibig na dati naming pinagsaluhan ay naging napakaasim. Dahil lamang sa nagsimula akong magtiwala sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Iniisip ng aking asawa na ako ay Sophie at hindi interesado sa anumang sinasabi ko tungkol kay Jesus. At nagsisimula ng magalit tungkol dito. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong maging malakas at tulungan akong lumago sa aking pananampalataya at huwag sumuko. Tulungan mo akong kahit papaano ay sabihin sa aking asawa ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya. Nais kong malaman niya na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa kanyang mga kasalanan at kinuha ang kaparusahan na nanarapat sa kanya. At na siya ay bumangon muli sa ikatlong araw at sinira ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng mga mananampalataya. Napakaganda ng Ebanghelyo at matagal ko na rin siyang naniniwala. Mangyaring Panginoon, alam ko na walang imposible para sa iyo na gawin. At hinihiling ko na ipakita mo sa aking asawa ang katotohanan. Dalangin ko na balang araw ay maliligtas siya tulad ko. Ipinapahiwatig ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama sa langit, salamat sa pagligtas sa akin. Salamat kay Jesus. Salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya. Mahal kita, Panginoon, at na ang aking sariling mahal na asawa ay darating din sa pananampalataya sa iyo. Ama, na aking asawa ay walang interes sa anumang bagay na may kinalaman kay Jesus at maligtas. Hindi niya nauunawaan ang kakilakilabot na kahihinatnan ng pagkamatay sa kanyang mga kasalanan at ang hindi pagkakaroon ni Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Hatulan siya, Panginoon, ng kanyang kasalanan at ang kanyang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Hatulan siya ng kakilakilabot na mga kahihinatnan ng pagkahulog sa ilalim ng galit ng Diyos. Panginoon, ipinagdarasal ko na ibaling mo ang kanyang puso sa Panginoong Hesus. At Ama, alam ko na isang mapanganib na panalangin ang manalangin. Ngunit Panginoon, mangyaring gawin ang anumang kinakailangan upang maakit ang aking asawa sa iyong mga bisig ng kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, maawa ka sa aking hindi ligtas na asawa. Dalangin ko na siya ay dumating sa ganap at malayang kaligtasan. Maawa ka sa kanya, Panginoon, at ilapit mo siya sa iyong sarili, sa iyong mga tali ng pag-ibig. Ako'y nananalangin, tulungan mo siyang makita ang mapangwasak na kalikasan ng kasalanan. At ipinagdarasal ko na siya ay magsisi at lumingon sa krus ni Kristo. Bigyan mo ako ng pasensya na maghintay para sa iyong pinakamahusay na timing at karunungan upang malaman ko kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik tungkol sa iyo. Salamat sa iyo na hindi mo kalooban na ang aking asawa ay mapahamak, at ipinagdarasal ko na ang iyong kalooban ay magawa sa kanyang buhay. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, naniniwala ako
na ikaw ay mas malaki kaysa sa mga pagkakamali na ginagawa namin at ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa iyo. At Panginoon, mahal kita. Mangyaring bigyan ang aking asawa ng isang sukatan ng pananampalataya at gamitin ang aking buhay upang dalhin siya sa isang tunay na pagkaunawa sa kaligtasan at ang biyaya ng Diyos at kung ano talaga ang ibig sabihin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Gamitin mo ako upang dalhin ang aking asawa kay Jesus, hindi lamang sa aking sinasabi, kundi sa paraan ng aking pamumuhay. Panginoon, sa iyong biyaya, ipakita mo sa akin kung paano ako mabubuhay bilang isang Kristiyanong asawa kapag wala akong asawang naniniwala. Panginoon, hinihiling ko na dalhin mo siya sa pananampalataya kay Kristo. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung kailan dapat pag-usapan ang tungkol kay Jesus at kung kailan dapat tumatahimik. Hinihiling ko sa iyo na pigilan ako na magsabi ng labis tungkol kay Jesus na maaaring maging sanhi ng pagkairita sa Kanya. Ngunit upang bigyan din ako ng karunungan at salita upang ibahagi si Jesus kapag ang oras ay tama. Palambutin ko ang kanyang puso sa anupat siya'y tumanggap sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. At dalhin kaming dalawa sa iyong makalangit na tahanan balang araw. Panginoon, hindi ko alam kung paano o kailan mo ito gagawin. Ngunit ako ay nagtitiwala sa aking asawa sa iyong mga kamay. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hindi ko napagtanto ang kahalagahan ng pagpapakasal sa isang hindi mananampalataya hanggang sa nagsimula kaming magkaroon ng pamilya. Ako ay labis na nalulungkot na ang pagtuturo sa ating mga anak tungkol sa paglikha at kaligtasan ay maging ang kahalagahan ng Israel at ang bumagsak na ekonomiya na kasalukuyang naririnig natin sa balita ngayon ay higit pa sa pagkakaunawa ng aking asawa. Ngunit Panginoon, ay nais kong itaas ang aking mga anak sa takot sa Panginoon at ako'y sumasakit na ang aking asawa ay masangkot sa pagtuturo sa kanila ng mga katotohanan ng kasulatan. Panginoon, hindi ko alam kung paano. Ngunit Panginoon, hinihiling ko na sa isang kamanghamanghang paraan ay dadalhin mo ang aking hindi ligtas na asawa sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus upang sama-sama nating palakihin ang ating mga anak upang makilala at magtiwala sa Panginoon. Palawakin ang puso ng aking asawa sa mga bagay ng Diyos na aking ipinagdarasal. At hinihiling ko na protektahan mo rin ang mga puso at isipan ng mga bata mula sa ilan sa mga di-biblikal na pananaw na mayroon siya sa paglikha at langit na sumasalungat sa napakaraming katotohanang Kristiyano. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil sa pagiging hindi matalino sa aking pagpili ng kapareha sa kasal. Ngunit hinihiling ko na sa iyong biyaya, dadalhin mo sa pamamagitan ng mahal na asawa upang magtiwala kay Jesus. Sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay nananalangin ako. Ngunit ang iyong kalooban at oras ay gagawin, hindi sa akin, sa pangalan ni Jesus. Ay nananalangin ako.
Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa ating buhay, na alam ko pong siya po ninyong paalala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po kami sa mga aral na aking natutunan sa inyo sa buong maghapong nakalipas. Ang lahat po ng ito ay aariin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po'y may hininga. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko at sana'y mabigyan pa ninyo ako ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsalansang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagtalikod na aking ginawa sa aking kapwa at sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinapatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Batbat po ng dumi at kasamaan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong gabi, ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga ay magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin mo ngayong gabi ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa na gagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa magdamag na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam na ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Mahal na Diyos, ni ang aking asawa o ako ay hindi naligtas noong kami ay unang ikinasal.
at ang mga bagay ay medyo maganda sa pagitan namin. Ngunit ngayon, Diyos, ako ay naging ipinanganak muli at naging isang bagong Kristiyano, isang bagong nilikha kay Kristo, at ito ay nagiging sanhi ng alitan sa pagitan namin. Ito ay nagdadalamhati sa akin, Ama, na ang pag-ibig na dati naming pinagsaluhan ay naging napakaasim. Dahil lamang sa nagsimula akong magtiwala sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Iniisip ng aking asawa na ako ay Sophie at hindi interesado sa anumang sinasabi ko tungkol kay Jesus, at nagsisimula ng magalit tungkol dito. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong maging malakas at tulungan akong lumago sa aking pananampalataya at huwag sumuko. Tulungan mo akong kahit papaano ay sabihin sa aking asawa ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng biyaya. Nais kong malaman niya na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa kanyang mga kasalanan at kinuha ang kaparusahan na nanarapat sa kanya. At na siya ay bumangon muli sa ikatlong araw at sinira ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng mga mananampalataya. Napakaganda ng Ebanghelyo at matagal ko na rin siyang naniniwala. Mangyaring Panginoon, alam ko na walang imposible para sa iyo na gawin. At hinihiling ko na ipakita mo sa aking asawa ang katotohanan. Dalangin ko na balang araw ay maliligtas siya tulad ko. Ipinapahiwatig ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama sa langit, salamat sa pagligtas sa akin. Salamat kay Jesus. Salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa pagdadala sa akin sa iyong pamilya. Mahal kita, Panginoon, at na ang aking sariling mahal na asawa ay darating din sa pananampalataya sa iyo. Ama, na aking asawa ay walang interes sa anumang bagay na may kinalaman kay Jesus at maligtas. Hindi niya nauunawaan ang kakilakilabot na kahihinatnan ng pagkamatay sa kanyang mga kasalanan at ang hindi pagkakaroon ni Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Hatulan siya, Panginoon, ng kanyang kasalanan at ang kanyang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Hatulan siya ng kakilakilabot ng mga kahihinatnan ng pagkahulog sa ilalim ng galit ng Diyos. Panginoon, ipinagdarasal ko na ibaling mo ang kanyang puso sa Panginoong Hesus. At Ama, alam ko na isang mapanganib na panalangin ang manalangin. Ngunit Panginoon, mangyaring gawin ang anumang kinakailangan upang maakit ang aking asawa sa iyong mga bisig ng kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, maawa ka sa aking hindi ligtas na asawa. Dalangin ko na siya ay dumating sa ganap at malayang kaligtasan. Maawa ka sa kaniya, Panginoon, at ilapit mo siya sa iyong sarili, sa iyong mga tali ng pag-ibig. Ako'y nananalangin, tulungan mo siyang makita ang mapangwasak na kalikasan ng kasalanan. At ipinagdarasal ko na siya ay magsisi at lumingon sa krus ni Kristo. Bigyan mo ako ng pasensya na maghintay para sa iyong pinakamahusay na timing at karunungan upang malaman ko kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik tungkol sa iyo. Salamat sa iyo na hindi mo kalooban na ang aking asawa ay mapahamak, at ipinagdarasal ko
na ang iyong kalooban ay magawa sa kanyang buhay. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay mas malaki kaysa sa mga pagkakamali na ginagawa namin at ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa iyo. At Panginoon, mahal kita. Mangyaring bigyan ang aking asawa ng isang sukatan ng pananampalataya at gamitin ang aking buhay upang dalhin siya sa isang tunay na pagkaunawa sa kaligtasan at ang biyaya ng Diyos at kung ano talaga ang ibig sabihin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Gamitin mo ako upang dalhin ang aking asawa kay Jesus, hindi lamang sa aking sinasabi, kundi sa paraan ng aking pamumuhay. Panginoon, sa iyong biyaya, ipakita mo sa akin kung paano ako mabubuhay bilang isang Kristiyanong asawa kapag wala akong asawang naniniwala. Panginoon, hinihiling ko na dalhin mo siya sa pananampalataya kay Kristo. Bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung kailan dapat pag-usapan ang tungkol kay Jesus at kung kailan dapat tumatahimik. Hinihiling ko sa iyo na pigilan ako na magsabi ng labis tungkol kay Jesus na maaaring maging sanhi ng pagkairita sa Kanya. Ngunit upang bigyan din ako ng karunungan at salita upang ibahagi si Jesus kapag ang oras ay tama. Palambutin ko ang kanyang puso sa anupat siya'y tumanggap sa maluwalhating ebanghelyo ng biyaya. At dalhin kaming dalawa sa iyong makalangit na tahanan balang araw. Panginoon, hindi ko alam kung paano o kailan mo ito gagawin. Ngunit ako ay nagtitiwala sa aking asawa sa iyong mga kamay. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, hindi ko napagtanto ang kahalagahan ng pagpapakasal sa isang hindi mananampalataya hanggang sa nagsimula kaming magkaroon ng pamilya. Ako ay labis na nalulungkot na ang pagtuturo sa ating mga anak tungkol sa paglikha at kaligtasan ay maging ang kahalagahan ng Israel at ang bumagsak na ekonomiya na kasalukuyang naririnig natin sa balita ngayon ay higit pa sa pagkakaunawa ng aking asawa. Ngunit Panginoon, ay nais kong itaas ang aking mga anak sa takot sa Panginoon at ako'y sumasakit na ang aking asawa ay masangkot sa pagtuturo sa kanila ng mga katotohanan ng kasulatan. Panginoon, hindi ko alam kung paano. Ngunit Panginoon, hinihiling ko na sa isang kamanghamanghang paraan ay dadalhin mo ang aking hindi ligtas na asawa sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus upang sama-sama nating palakihin ang ating mga anak upang makilala at magtiwala sa Panginoon. Palawakin ang puso ng aking asawa sa mga bagay ng Diyos na aking ipinagdarasal. At hinihiling ko na protektahan mo rin ang mga puso at isipan ng mga bata mula sa ilan sa mga di-biblikal na pananaw na mayroon siya sa paglikha at langit na sumasalungat sa napakaraming katotohanang Kristiyano. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil sa pagiging hindi matalino sa aking pagpili ng kapareha sa kasal. Ngunit hinihiling ko na sa iyong biyaya, dadalhin mo sa pamamagitan ng mahal na asawa upang magtiwala kay Jesus. Sa lalo madaling panahon, Panginoon,
ay nananalangin ako. Ngunit ang iyong kalooban at oras ay gagawin, hindi sa akin, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.